ating pag-aaralan ngayon ay basic. Basic na mga katuruan ng Biblia, mahalaga na hindi natin dapat i-ignore. Okay, so pag-uusapan natin sa mga susunod na mga linggo yung about the Lord's Prayer. Ngayon, ngayong araw na to, ang pag-uusapan lang natin ay yung introduction. Okay? Yung mga elements ng bakit tayo kinakailangang manalangin. Matanong ko nga pala kayo, bakit nga ba tayo dapat manalangin? Anong pong sagot ninyo doon? Ha? Okay, that's good. Okay? Aside from communication, ano pa po ang nasa isip nyo? Bakit mahalaga na tayo ay manalangin? Okay, nabanggit yung God is sovereign. Pag-uusapan natin mamaya. Ano pa po? Yung dependence, Ang ganda. Ibig sabihin, talagang naiintindihan ninyo, yung mga elements ng prayer. At marami pa tayong pag-uusapan sa araw na to. Okay, unang-una, bakit mahalaga ang panalangin? Kasi basic ito sa ating spiritual growth. Kailangan nating lumago. Okay? At sa pamamagitan kasi ng panalangin ay lalong lumalalim yung ating relationship sa Panginoon. Tatandaan po natin yung pagbagsak ng tao sa kasalanan na fracture unang-una higit sa lahat yung relationship natin sa Diyos. Kaya ang natural tendency ng tao ay aloof siya kay God. Yan ang result ng fall. Yung magpakalayo-layo ka sa Diyos. Okay? Kaya nakita nyo nung tayo ay wala pa sa Panginoon, ganun tayo. Hindi tayo palagay na tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Kaya ang isa sa ginagawa ng Holy Spirit sa atin ay pinapalawig ng banal na Espiritu yung ating kaugnayan, yung ating relationship sa ating buhay na Diyos. Pangalawa, pinapalakas ng panalangin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Pangatlo, ay lalong nabibuild yung ating trust, dependence, and reliance sa ating Diyos. Amen po ba? Nabibuild yun Kasi dati diba sa mga pag-aaral natin, nung wala pa ang Diyos sa buhay natin, yung dependence natin ay wala sa Kanya, nasa sarili natin. Yung reliance natin ay hindi sa Kanya, sa sarili natin magagawa. Lahat ganon. So, nung tayo kaya tayo tinawag ng Panginoon na redeem yung mga part na yon dahil sa trabaho ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Ngayon, bakit kinakailangan tayong manalangin? Kasi kung wala ang tulong ng Diyos, we cannot do His will. Alam niyo po ba yon? Tatandaan niyo yung doctrine ng tinatawag na the inability of man. Man is unable to do the will of God unless na ibigay sa atin ang banal na Espiritu at ang Espiritu ang tumutulong sa lahat ng ating kailangan, pumupuno sa lahat sa atin upang makagampan tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Yan po ay trabaho ng Holy Spirit sa ating buhay. Hindi po yan galing sa atin. Kasi ang tao, by his fallen nature, he is unable. Tandaan niyo po yan. Okay. Pangatlo, bakit kailangan natin na manalangin? Kasi through prayers, you admit that you are insufficient of yourself. We are insufficient. Kulang tayo. Kaya tayo nanalangin kasi umaasa tayo sa Panginoon ng kabuuan natin upang tayo maging complete, maging ganap, maging buo sa harapan ng Panginoon. Okay? Hindi natin kayang i-resolve ang mga problema ng buhay without God's mercy and grace. Tama po ba yon? You cannot solve even the smallest problem you have by your own.
tayo, because of our fallen state, we try to solve our problems in our own way. So anong nangyayari? Alam niyo ba yung karete ng sinulid? Subukan ninyong i-release yung sinulid sa roll niya. Tapos i-try ninyong ibalik. Bulbuhol na yun, panigurado yan. Hindi mo mababalik yan. So ganun tayo, no? Mess. Talagang total mess ang buhay natin. Without the help of God, it is very impossible for us na ituwid natin yung mga mali sa buhay natin. It is very impossible without the grace of God. So through prayer, ay nagkakaroon tayo ng kasapatan sa lahat ng area ng buhay natin. Okay. So, ang isang problema sa panahon ngayon, ang mga hindi ko na pagbabanggitin yung mga unbeliever. Ano? Yung mga unbeliever kasi talagang basically talaga, yung unang-una, tamad silang manalangin. Pangalawa, ay yung panalangin nila is in vain. Mamaya pag-uusapan natin yan. Bakit walang katuturan yung panalangin ng mga tao, religious man o irreligious, outside the faith in Christ? In vain ang lahat ng panalangin na yon. Pag-uusapan po natin mamaya. Okay. Ang nakakalungkot sa ating hanay, no, mga Kristiyano, mga tinubos ng Panginoong Yesus, marami tayong minsan na mga excuses. Be honest. Tayo po ba ay regularly na nagpipray? At least day and night. Maganda po yun. Kung malalagpasan nyo po yun. Basic po kasi nanalangin ka pagkagising mo eh. Basic din yung nanalangin ka bago ka mag-retire sa higaan. Basic yun. At mas maganda, sa mga every moment ng buhay mo, you approach God through a prayer. So ngayon, ang tao ay naiintindihan ko naman no? Minsan, gusto nating bigyan ng justification. Kasi, nung tayo ay nasa mundo, nasanay tayo ng religious prayer or kaya tamad tayong manalangin. Pero ngayong born again na tayo, no, kinakailangan natin talaga ng isang seryosong panalangin. Kasi nakikita na natin ang kahalagahan nito sa buhay natin. So kung kayo po yung tatanungin ko, ano po ba yung mga excuses ninyo? Bakit tamad tayong manalangin? Yun po ay para sa inyo lang, isulat nyo na lang po yan sa mga notebook ninyo. Tanungin nyo po ang inyong mga sarili. Bakit nga ba tamad akong manalangin? Ano ba yung mga excuses ko? So, isulat mo lang para sa iyong sarili. Huwag mo na ipakita sa akin. Just between you and your God. Okay? Alam nga naman, magsisinungaling ka pa sa harapan ng Diyos. Hindi mo nagagawin yun, di ba? Pero maganda, ito ay ating pinag-uusapan para lang ma-identify mo yung sarili mo kung saan ka nagpi-fail. Bakit? Bakit kailangan natin pag-usapan to? Kasi to be a prayerless is to be in sin. Nagkakasala kayo pag hindi kayo nanalangin. Ano po ba ang implication pag hindi kayo nanalangin? Kasi sabi nga ninyo kanina, ang prayer is communication. At kayo ay nakipag-communion sa inyong Diyos. Communion. Common. Meron kayong common ground ng iyong Diyos. Pag hindi ka nanalangin, what does it mean? Bakit ba, kunyari may kagalit kang tao, bakit ayaw mo siyang kausap? Kasi may galit ka. Or maaring natatakot ka sa tao na yon. Kasi may reason kung bakit ayaw mo makipag-usap sa tao na bakit mo siya iniiwasan. O in the same way, kung ganun yung attitude natin sa Diyos, iniiwasan mo ang Diyos, iniiwasan mo manalangin, ano yung reason mo? Kasi magkakasala ka nun eh. Kasi ang prayer is a commandment of God, hindi po siya option. So may Bible. Nakita naman ninyo sila Peter sa Gethsemane. Si Apostle Paul, pray without ceasing. Pray without ceasing pa nga, no? Pero hindi po literal yon. Makikita ninyo yung mga parables na binigay ng Panginoon about prayer na yung hindi lang prayer ang nire-require ng Panginoon, persistent prayer. Pag-usapan po natin yan sa mga sunod na mga panahon. So nakita nyo yung hindi lang yung parang
Kaya nga isa sa mga tatalakay natin ngayon, iwasan na natin yung uri ng panalangin na nakalakihan natin nung tayo Roman Catholic pa. Minsan kasi dala-dala pa natin hanggang ngayon. Akala natin ganun yung uri ng prayer. Nakakalimutan mo na ngayon, ikaw ay anak na ng Diyos, kabilang ka na sa bayan niya. Kabilang ka na sa mga taong banal. So yung holy people of God, o yung tinatawag na mga redeemed, talagang way of life nila ang panalangin. Hindi sila po pwedeng hindi manalangin. Parang ganito yun eh. Pag hindi ka nanalangin, para mong pinindot yung ilong mo ng kung ilang oras ka mang hindi ka nanalangin. Kaya niyo po ba yun? I-try nyo nga yun ng 5 minutes. Mamamatay ka, hindi po ba? Kasi mauubusan ka ng hangin. So, ganun, ibig sabihin, ang panalangin, ganun siya kahalaga. It must be like a heartbeat. Part na siya ng system mo. Part siya ng lifestyle mo. Kasi, kapag hindi ka nanalangin, pag hindi mo lifestyle ang manalangin, ang implication niyan, you are in flight from the presence of God. Para kang laging umiiwas sa presensya ng Panginoon. Eh supposedly, dapat mabuild yung sarili mo sa presence ng Panginoon. Dapat magkaroon ka ng joy sa presence ng Panginoon. Kasi ano po ba yung inaasahan natin in the future? Di ba makikita mo na si God face to face? Kaya ngayon pa lamang, binibuild na ng Holy Spirit, kasama yan sa sanctification, na tayo ay matutong dumulog sa Panginoon kahit na tinatamad yung sarili mo, kahit na antok ka na, hindi po ba? Minsan, alam kong galing kayo ng trabaho. Pag uwi mo, sinasabi mo sa sarili mo, I deserve rest. Kaya, uhubarin mo yung sapatos mo, papata mo sa lamesa, on mo yung TV, manood ka ng teleserye hanggang sa makatulog ka. You deserve a rest. Nakalimutan mo ng manalangin. Tama? So marami tayong mga dahilan. Pero, sasabihin ko po sa inyo, ang hindi panalangin ay isang pagkakasala kasi you are fleeing from the very presence of our God. Ina-avoid mo kasi ang reason kung bakit natin iniiwasan yung holy presence of God ay dahil inwardly, impliedly, ay ayaw mong ma-expose sa harapan ng Diyos ang iyong pinaggagawa. Amen? Kasi yun ang sinabi ng John chapter 3 For this is judgment that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, and for their deeds were evil. So yan po yung explanation ng Bible, bakit ayaw ng tao sa presensya ng Diyos. For everyone who does evil hates light. Kaya nga tatanungin ko, ano po bang reason nyo? Bakit ayaw ninyo manalangin? Eh samantalang, sabi ng Bible, in your presence there is joy. There is fullness of joy. In your presence there is peace. Ayaw mo ba nun? So therefore, what is your reason? Ba't ayaw manalangin? Pag umarap ka sa Kanya, pinagpapala ka niya eh. Binibless ka niya. Kaya nga tanong ko sa iyo, bakit ayaw mo ba ng blessing? Di ba, ang daming katanungan eh, bakit hindi ka regular na nalangin? Okay. So ngayon, for everyone who does evil hates the light and does not come to the light for fear that his deeds might be exposed. He who practices the truth comes to the light so that his deeds may be manifested as having wrought in God. Amen. So, kaya nga mga kapatid, iyan po yung isang tanongin nyo sa sarili nyo. Bakit mas komportable akong makipag-usap sa aking asawa, sa aking anak, kaibigan, mas komportable kang manood ng TV kaysa yung manalangin ka sa presensya ng isang banal na Diyos. Tanungin mo po yan. Bakit hindi ka comfortable sa presence ng iyong Diyos na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan? Na ang Diyos na nagpapalaya sa iyo, ang Diyos na nagpapala sa iyo. Bakit?
Tanungin niyo po yan. Ako, I do not know the answer. Kayo po ang makakaalam niyan. So, ayan po ay isang paalala lamang. Kaya nga tayo, from time to time, pinaprompt tayo ng Panginoon. Kahit nga sila, Peter, naalala niyo sa may Gethsemane, natutulog sila, sabi ng Panginoon, manalangin kayo. Tapos nag-pray ang Panginoong Yesus. Tapos nung balikan, tulog sila. Sabi niya ng Panginoong Yesus, the spirit is willing, but the flesh is weak. Totoo yun. Aminin mo kasi sa Panginoon yung Lord, weak talaga. Ang katawan natin is sold out to bondage to sin. Mas gusto niya yung natutulog siya. Ayaw niyang manalangin. Kaya nga, ang ginagawa natin ay tinuturuan natin yung ating sarili. Sinasanay natin yung ating sarili na manalangin. Meron yung tinatawag na training for godliness. You will train yourself to be godly. At isa po yan. Train yourself na maging manalanginin. Okay. So, pag-usapan po natin sa araw na to, yung the Lord's Prayer as introduction. Alam niyo po ba, nung bago tinuro ng Panginoon ang the Lord's Prayer, may tinanong yung kanyang mga alagad. At ito po yung tanong nila. Bakit kaya yan ang tanong nila? Lord, teach us to pray. Ang Israelita sila, mula nung pagkabata nila, mga ninunusad, they are a prayerful nation. And yet, magtatanong sila sa Panginoon, Lord, teach us how to pray. Isipin niyo po yun. Hindi sila mga pagan. Mga people of God sila. Araw-araw silang na-train na manalangin, umaga't gabi. And yet, sa harapan ng Panginoon, yan ang sinabi nila. Bakit? Kasi may mga bagay na mahalaga tayong dapat maintindihan. Alam niyo ba kung anong sagot ng Panginoong Hesus dyan? Siguro naman nabasa na ninyo, no? Hindi, ang sinagot ng Panginoon, hindi ganito. Ganito kayo manalangin. Huli niya na sinabi yon. Ang una niyang sinabi, huwag kayong mananalangin ng ganito. Yun ang una niyang statement eh. Ano yon? Una, sabi niya ay, huwag ninyong gagayahin yung pananalangin ng mga hypocrites. Yan ang unang-una niyang tagubilin. Kasi bakit? Ano po ba ang problema sa mga pariseyo, sa mga iskriba, sa mga saduseyo ng panahon ngayon? Kasi gustong-gusto nila na makikita ng mga tao yung kailang mga religious activities. Yung prayer nila, yung fasting nila, gustong-gusto lang yung... Hindi nila yung ginagawa sincerely with God. Na si God ang audience nila. Ginagawa nila yon for public display. Kaya nga mga kapatid, dito, alam nyo ba ang panalangin ay hindi ito pagalingan? Pag nanalangin ka rito, mas simple, mas maganda. Ang panalangin ay hindi pahabaan. Kasi ang objective natin sa panalangin is not to impress yung people around you. Alam nyo ba ngayon, ganito ang trend ngayon sa mga offices, sa mga government offices, merong mga invocation mga na-assign na mga heads ng Alam nyo ba yung iba mga copy-paste yung nila, prayer nila? Kunyari, ang ganda ng prayer niya, uy, pagkatapos yun, pakopy naman, pengin naman akong copy mo ng Alam niyo hindi ako legalistic sa yung prayer na binabasa. As long as galing yun sa puso mo. Prayer mo yun, personal, sinulat mo lang. Pero yung kinapi mo, kasi ang ganda, ang sarap sa pandinig, tapos nung ikaw na yung assignment mo ng pray at yung pinag-pray mo, hindi yun yung para to impress God, to impress yung people around you na ang ganda ng panalangin mo. Yun ang lihis. Ganon manalangin ang mga hypocrites. Kasi bakit hypocrites? Kasi hindi yun nakatuon for the glory of God. Yun ay nakatuon for the praise of men. Nakakaintindihan tayo? That is the behavior of the Pharisees na ayaw ng Diyos na tutularan natin. Ako buhat nung ako ay na-born again, ang dami ko nang nakita mga tao,
Kasi namulat ako noon na ganun ang uri ng prayer ng mga born again, pagkakahaba-haba. Minsan nga, pati kakain lang, ipagkakahaba-haba ng prayer, pati yung mga may sakit doon, pagpipray pa, yung mga walang makain sa Mindanao, yung mga ano. Grabe, kakain ka lang, pag-pray mo si Jesus Christ. One time nga, nung ako'y bago pa lang sa Philocor noon, ako'y nagtatrabaho, di marami akong mga kasama mga Christian, may Baptist, may mga born again, may ano. Nung ako pinag-pray nila, nag-pray ako napakaikli lang. Kasi alam ko yung panalangin ng Panginoong Yesus, nag-pray siya, nung tinapay, sabi niya, Father, we thank you. Ang ikli ng prayer, ginaya ko yung panalangin ng Panginoon. Tinignan ko yung resulta ng mga tao na sa paligid ko. Sabi ko, nag-pray ako na, basta sincere sa may puso ko na ang Diyos ang kausap ko. Lord, thank you po sa mga pagkain ito. In Jesus' name, Amen. Alam mo, nang comment nilang lahat, gutom ka na, no? Nakatingin sila sa haba, sa length. Hindi sila nakatingin sa sincerity ng prayer. Pag ang object ng prayer mo ay si God at sa Kanya mo talaga sinasabing, kausap mo siya, not for the ears or eyes of men. Iyan yung tamang prayer. Iyan yung sinasabi ng Panginoon na kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa mga kwarto ninyo. Di ba? Ang pinag-uusapan doon, hindi naman tayo as a congregation, meron tayong congregational prayer. Alam nga naman, punta pa tayo ng kwarto para mag-pray. Congregation prayer nga yan. Ang sinasabi lang doon ng Panginoon, manalangin kayo na maging sincere kayo sa inyong panalangin at kausap ninyo, ang prayer ninyo must be personal. Kasi ang Diyos natin is a person. A personal prayer to a personal God. Sincere, totoo siyang kausap mo. Amen? Sa atin, na na-assign ng prayer dito, pwede ninyong isulat ang mga panalangin ninyo. As long as galing yan sa'yo. Hindi mo yan kinopya kay uy, ang ganda ng panalangin ni sister ganito. Approach mo siya, sister, pakopya nga. Para pag ako na nakatawa ka rito, ganun yung, huwag mong gagawin yun. It must be from your heart. Kasi nga, communication sa yung Diyos. Ikaw ba kailan kayo nakipag-usap sa inyong asawa na kinopya nyo lang sasabihin nyo sa asawa nyo? Kailan nyo ginawa yon? And yet, ginagawa natin yung sa harapan ng Diyos. Kaya ang tawag ng Diyos sa atin, hypocrite. Amen. So, ayan po yung unang-unang sinabi ng Panginoon. Iwasan ninyo sa inyong panalangin, yung ginagaya ninyo yung mga hipokrito. Panigurado, sabi ng Panginoon, they receive the reward in full. Ano yung reward nila? Yung papuri ng mga tao. Uy, ang ganda ng prayer mo. Ang galing, nangilabot ako. Oo, yun, nakuha mo na yung reward mo. Sa halip na sana si God ang magpupuri sa iyo, ang mag-approve. Di ba? Si God ang nag-approve, hindi tao. Okay. Pangalawa, na dapat iwasan, huwag kayong mananalangin tulad ng pagano. Alam niyo ba paano manalangin ng mga pagano? Ha? Paano manalangin ng mga pagano? Ha? Meron silang mga incantation. Naalala ko nung panahon ni Elijah, ganun yung mga false prophet ni Jezebel. Nagpe-pray sila, ang tagal nilang paikot-ikot, may incantation sila, paulit-ulit yung mga incantation nila. And then, nung hindi sumasagot ang Panginoon, sinugat-sugatan pa nila yung mga sarili nila. Sabi, napaka-sarcastic ni Elijah, lakasan nyo pa, baka hindi kinarinig ng Diyos ninyo. Incantation. Mga kapatid, ang panalangin, hindi po ganun, ha? Kasi nung ako'y hindi pa ako Kristiyano noon, napasama ako sa mga ganyang mga grupo-grupo May mga recited prayers ka na paulit-ulit mo sasabihin yun. Hindi ba ganyan tayo na i-train ng Roman Catholic, yung paulit-ulit na panalangin? Di ba? Repetitive.
Our Father art in heaven, hallowed be thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as forgive us. Hail Mary, Father of God, Holy Mary, Mother of God. Di ba? Dire-diretso no? Parang pero wala sa puso. Memorize. Sabi ko nga bakit hindi lang i-record, tapos i-play mo na lang sa cassette? Di ba? Para i-replay mo na lang, mas marami pa. Pinapagod mo lang yung sarili mo. Walang kabuluhan yun. That is incantation, repetitive prayers. Ganyan yung style ng pagano. Samahan pa nila mga ritual-ritual na may mga pasayaw-sayaw. Okay. So ngayon, yan po yung mga dapat nating iwasan, na gagayahin ninyo yung mga na mga panalangin ng mga hipokrito at mga pagano. Pangatlo, huwag ninyong i-reduce yung Lord's Prayer na isang maging mindless, empty repetition. That is very tiring sa presence ng Diyos. Alam mo yung wearisome, nakakasuya. Ang Diyos, kausap mo ang Diyos Our Father, ilan yung kada yung sa rosary? Kada station nun, may 10 yata. 10 yata, di ba? Kada station yung, yung mga terminal. Kausap mo Diyos. Ama namin sumasalang sambay ng iyong amen. Our Father, ay nakakasuya. That is wearisome. Nakita nyo, never, hindi ganon. Pag-uusapan natin sa mga sumunod na mga araw, yung component. Ano ba yung mahalaga? It must not be mindless. It must not be empty repetition. Sige nga, gawin nyo sa asawa nyo, paulit-ulit sinasabi mo, alam mo, mahal, I love you. 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 10 times. Tapos may ulitin mo uli. Baka hiwalayan ka ng asawa mo. And yet, ginagawa natin sa Diyos natin yun. Nakita yung paano tayo tinuruan ng kung gaano tayo kahangal. Yan ang panalangin na kalakihan natin, nakagisnan natin. Ako nung bata ako, as early as 6 years old ako, memorize ko na ang rosary. Kasi araw-araw kami nagpipray, araw-araw kami lumuluhod sa yung altar namin. Alam ko mag-lead ng rosary. Kung gusto nyo, mamaya magnobena tayo. Joke lang po. Joke lang po. Nakalimutan ko na. Okay, so God is not honored by this hypocritical, paganic, dead, monotonous, and wearisome prayer. Nakakaintindihan po ba tayo? Hindi po nalulugod ang Diyos dyan. That is a meaningless prayer, useless, worthless prayer, na butiki lang ang nakarinig. Sabi pa ng butiki, okay. So, sabi nga ninyo kanina, ang panalangin ay nakikipag-usap sa Diyos. Totoo po yan. So ngayon, ang tanong ko, lahat ba na nakipag-usap sa Diyos ay kinakausap nga ng Diyos? Sabi ninyo kanina, prayer is a communication or talking with God. Tama po yun. Pero ang tanong ko, lahat ba na nagpe-pray? So, ibig sabihin, lahat ba na nakipag-usap sa Diyos, dinidinig ng Diyos? Di ba? So, at least, nare-refine natin, no? Kasi may mga elements siya na dapat nating maintindihan. May mga elements yan. Unang-una, dapat merong existing relationship. Sige nga, i-try nyo lang manghingi kayo ng 100 pesos sa may tatay na makikita nyo sa labas. Try nyo lang. Huwag nyo nang i-try. Kasi alam ko na kung yung sasagot nila. Di ba? Bakit ka nakakahingi sa Diyos ng iyong pangangailangan? Kasi may kaugnayan ka. Kaya nga doon sa Lord's Prayer, sa mga sunod na linggo, pag-usapan natin, ang unang-unang talata sa panalangin na itinuro ng Panginoon, Our Father.
tatay mo siya, anak ka niya. Merong relationship na nag-exist. Okay? So ngayon, ibig bang sabihin yung mga taong nanalangin ay may relasyon sa Diyos? Ang dami nanalangin. Even the Roman Catholic, nanalangin sila. Alam nyo ba, pati mga tumatayan ng wedding, nanalangin sila? Lord, patamain mo naman ako sa ano. Matitindi nga mga panalangin nila. Alam nyo ba yung mga sindikato, may mga ano din sila, may mga ano rin sila, panalangin din sila. Di ba? So ang tanong doon, nangangahulugan ba pag nanalangin ka, may kaugnayan ka na sa Diyos? Alam natin yung gospel na kaya lang tayo nagkaroon ng relationship with God, kaya na-establish yung ating relationship sa Panginoon dahil merong atonement ng Panginoon sa atin. Amen pa ba? Ang Israel, ang bayang Israel, kaya sila may kaugnayan sa Diyos, kaya sila merong relasyon sa Diyos, dahil pinili sila ng Diyos, at pangalawa, in-establish yung sacrificial system na typified ng atonement ng Panginoong Hesus. Amen. So, merong existing relationship. Kaya nga ang tanong dito, lahat ba na nalangin, kinikilala ng Diyos? Hindi. Alam niyo po ba, mas matindi pang manalangin ng mga Buddhist kaysa mga Christian. Kasi mas maraming panahon ang ginugugol nila sa prayer. They spend hours in prayer. Pero yun, kaya nga, hindi ito yung effort lang ng tao ang panalangin. Marami tayong dapat maintindihan dito. Una, may relasyon. Pangalawa, merong atonement. Without atonement, wala tayong umpisan sa Panginoon at wala tayong aasahan sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sabi nga ng Panginoon, sabi niya sa may 1 John chapter 3 verse 1, see how a great love the Father has bestowed on us that we would be called children of God. Bakit tayo naging children of God? Because of our Lord Jesus Christ. Dahil nagkaroon tayo ng kaugnayan sa ating Panginoong Hesus at nagkaroon tayo ng kaugnayan sa God the Father through the power of the Holy Spirit. Amen pa ba? Okay. Ngayon, so mahalaga yung mga component na ito. Kasi, alam nyo ba, sinner tayo eh. Alam nyo ba ang prayer is making petition? You are making petition when you pray. So ngayon, ang sinful man na walang kaugnayan sa Diyos, ang sinful man na walang atonement na nag-i-exist sa kanyang buhay, ay he cannot make a demand sa Diyos. Ulitin ko, ang taong makasalanan ay hindi po pwedeng mag-apila sa Diyos at humingi ng anumang bagay kay God. Kasi ang Diyos ay banal. Naisip niyo kung gaano tayo ka-privilege. Pribilehiyo yung pananalangin, mga kapatid. Kaya gamitin niyo yan. Kasi hindi lahat ng tao, hindi lahat ng panalangin ay acceptable sa Diyos. Tayo. At marami pa tayong maintindihan mamaya kung bakit Okay. So ano ba yung ginawa ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang atonement? Unang-una, yung atonement ni Christ, kasi sabi nga ng Panginoon, ako lang yung daan eh. I am the way, the truth, and the life. Ako lang. Wala makakapunta sa Ama, maliban dadaan ka sa akin. Malinaw yun eh. Okay? Pangalawa, kailangan natin ng mediator. Hindi ka po pwedeng manalangin ng direkta sa Diyos. Kasi makasalanan tayo. Amen pa ba? Kaya nga si Jesus ay bumaba as mediator, tagapamagitan natin. Merong tatayo. Kaya nga si Jesus, ang kanyang being ay 100% man and 100% God. He is fully man and at the same time, He is fully God. Si Mary cannot be a mediator kasi tao lang siya.
Si Jesus lang ang may katangian ng ganun. Okay? So, kaya kung tatanungin mo si Jesus ay tao, yes, 100% man siya. And at the same time, kaya nga unique siya eh. And at the same time, He is 100% God. Fully God. Okay? So, siya yung mediator. Kasi siya as a human, as man, naiintindihan niya yung weaknesses ng tao. He can sympathize with our weaknesses. Okay? And then, kailangan din natin, aside from mediator, ay kailangan natin ng high priest na mag-intercede sa atin. Kaya nga si Jesus Christ, hindi lamang siya mediator, at the same time, He is also a high priest. A great high priest who make intercession for us. At basahin ninyo sa book of Hebrews kung ano yung ginagawa niya in behalf of His people. Kung papaano siya nag-intercede sa atin. Okay. So, more. So, dito sa panalangin, sabi nga natin kanina, ay naipapakita natin yung ina-admit mo that we are not sufficient in ourselves. Amen po ba yun? Kasi pag hindi ka na nalangin, isa lang ibig sabihin yan, you can live even without God. Amen. Okay. Sinasabi ko po ito, mga kapatid, totoo po ito. Marami mga Kristiyano hindi mapanalanginin. Okay. Ang Holy Spirit, kaya ibinigay, isa sa mga role ng Holy Spirit ay para tulungan tayo sa ating kahinaan. Alam ng Holy Spirit na very weak ito. Mas gusto nga nito yung ating katawan, mas gusto niya yung kasalanan kaysa yung sumunod sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Scriptures sa may Galatians 4 verse 6, because you are sons by virtue of the atonement of Jesus Christ, by virtue of our relationship with Him, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts so that we can cry out what? Ayan. Kaya ka pala nakakatawag ng Ama. Diba sa may prayer, is the Lord's Prayer na binigay ng Panginoon, Our Father. Sinong nag-cause nun na tumawag ka sa kanya ng Our Father? It is the Holy Spirit. So nakita ninyo na kung tayo lang, kunyari, Buddhist, na nalangin siya by his own strength. Kasi walang Holy Spirit sa kanila Nanalangin siya all by himself. Sa tingin ninyo, makukumpleto siya? Wala. Without the aid of the Holy Spirit, at marami pa. Okay. Romans chapter 8. In the same way, the Spirit also help our weaknesses. For we do not know how to pray as we should. Nakita ninyo, Tignan nyo makinig kayo sa panalangin ninyo. I-record ninyo ang inyong mga panalangin. Ano ang focal point ng inyong panalangin? Usually, Lord, pagalingin pong karamdaman ko. Lord, ingatan po yung mga anak ko. Lord, bigyan po kami ng mga kailangan namin. Tignan ninyo. I-rate ninyo yung mga panalangin ninyo. Maraming component ang prayer na kailangan nating usalin. Kailang dahil sa kahinaan natin, hindi natin napapanalangin. Kaya ang Holy Spirit, isa sa mga trabaho niya, through us, nanalangin ng Holy Spirit, nag-intercede through us. Upang makumpleto tayo. Amen. So nakita niyo kung gaano ka-importante ang prayer. Kaya nga binigay ang Holy Spirit Ang Diyos, ang Panginoong Yesus, hindi siya magko-command na mag-pray tayo ng saganang lakas lang ng tao. Man is unable. It is by the grace of God that God sent forth the Spirit to help us na maipanalangin natin. Ang Holy Spirit ay nag-i-intercede for us with deep groanings. With deep groanings, isipin niyo yun? Gaano kaya kalalim yung, gaano kaya kalawak yung panalangin ng Holy Spirit sa atin?
it is beyond our mental capacity kung ano man yun. Amen? Kaya mapalad kayo, kayong mga tumanggap ng banal na Espiritu. Amen. Kaya nga, ang prayer, uulitin ko, hindi po ito pagalingan, hindi po ito pasikatan, hindi ito dahil magaling kang manalangin. Isa sa mga nakakalungkot na trend, no, sa mga pastors, yung nauso kasi yung prayer mountain. Ang daming, alam mo, naging popular ito sa mga churches, prayer mountain. Kasi sa prayer mountain, nagpa-fasting sila doon. Mababa doon yung mga nagpa-fasting ng 3 days. Mababa na yon. Usually, 1 week. Pag nakaabot sila ng 40 days, para bang para bang feeling nila na, uy, katulad na ako ng Panginoong Yesus. Alam nyo ba yung 40 days and 40 nights na fasting ni Moses at ng Panginoong Yesus? Baka si Elijah nagawa rin yun eh. It is a miraculous work of the Holy Spirit. Ang katawan natin very weak, hindi natin kaya yun. Mamamatay tayo kung without the intervention of the Holy Spirit. Sa Africa nga may gumawa ng ganun namatay siya eh. At saka alam nyo po ba yung pag-break ng fasting, maaaring ipinsala ng katawan mo yun. Maganda yung fasting. Kung sabihin mo sa health benefits, napakaganda ng fasting. Kasi pag hindi ka kinakain ng katawan mo yung mga toxin, yung mga free radicals, o yung mga zombie cells sa ating katawan, kinakain yan pag nagpa-fasting ka. Pero sa spiritual sense, ang fasting ay talagang nakadebut ito para sa Panginoon. Okay? For the purposes of God, hindi for our health purpose. Para ito sa purposes ng Panginoon. Yung mga nagpa-fasting ng 40 days and 40 nights, it is a miraculous work of the Holy Spirit. Hindi ito plain na work of man. We are unable. Pag ikaw, nagpa-fasting ka, naririnig ko to sa mga ibang mga pastors, pasikatan sila, pag nakapag-fasting ng 40 days, para kang sikat, para kang isa kang saint na taas na nung narating mo. Status symbol na lang. For the eyes of men. For the ears of men. Ako, alam nyo ba, nasubukan ko mag-fasting ng 1 week? Nung nag-break na ako nung gabing iyon, kinabukasan kasi nasa taas kami, umihi ako ng gabi, pag-akyat kong gano'n, nawala na ako ng ulirat. Bigla siguro bumagsak yung dugo ko noon. Bumagsak ako, buti hindi nabagok yung ulo ko. Dito ako bumagsak ko. Bumaba siguro yung dugo ko noon. Delikado ang fasting kapag hindi kayo, maaaring ikamatay ninyo. Lalo na yung process ng pagbe-break nun. Kaya dapat nun, pag magbe-break ka, dandahan yun eh. So ngayon, we still encourage fasting. Not for health purposes, but for humbling yourself before God. Yung paghingi sa kalooban ng Panginoon. Ngayon kasi ang dami ng mga false motive sa fasting ngayon eh. Kaya sila nagpa-fasting para parang pipilipitin mo yung kamay ng Panginoon na, Lord, nag-fasting ako, dapat bigay mo yung panalangin ko. Hindi ganun hindi ganun ang fasting. You are in humble humility before God para ma-accomplish mo yung purpose niya. Hindi para may hingiin ka, kundi para ma-accomplish yung purpose niya. Okay, so next, prayer and faith. Mahalaga pag tayo, when we approach God sa panalangin, dapat naniniwala ka ng Diyos na nilalapitan mo is omniscient and omnipotent. Bakit in-address ito sa may Bible? Bakit in-address ito that without faith, it is impossible to please Him? For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Bakit niya sinulat? Kasi marami ang nag-approach kay God through prayer na hindi naman talaga siya naniniwala na magagawa ni God yung hinihingi niya. Para bang nagpe-pray siya, parang out of habit na lang, out of practice,
meron siyang hihingi sa Panginoon, parang wishful thinking lang, hindi talaga siya naniniwala sa omnipotence of God, sa power ng Panginoon na kaya niyang gawin yon. Okay? Hindi ko sinasabi yung pananalunin ako ni God sa wedding. Kahit na mag-ano ka dyan, paniwala mo ng paniwala, hindi mangyayari yan. Kasi that is out sa kalooban ng Diyos. I am praying. Kunyari, ang prayer natin, Lord, we pray, O God, na mag-prosper ang gospel mo, ang iyong kaharian sa bayang ito. That is valid prayer. Yung content ng prayer mo ay nasa purpose ng Panginoon. Di ba? Lord, we pray, O Lord, na ang wickedness sa bayang ito ay mag-decrease, O Lord God, at mag-reign ang righteousness mo. That is a valid prayer. So, kailangan mga kapatid, pag nagpe-pray tayo, you must believe. Ha? Kasi kung nagpe-pray ka yung meaningless, kaya nga merong isa sa mga ayaw ng Panginoon, yung meaningless prayer, yung dead prayer. Dead yun yung nanalangin ka, hindi ka naman naniniwala. Kunyari, Lord, pagalingin mo po ako para makapaglingkod pa ako sa'yo. Hindi ka man naniniwalang pagagalingin ka. Naalala ko yung isang nabasa kong article, nag-pray yung sa isang kilalang misyonaryo. Sabi niya, mag-pray ka nga mag-pray ka sa Diyos mo na magkaroon ng ulan. Sabi niya, tama, oo. Ay magkaroon ng ulan. And then, sige, sabi ng missionary, bukas magbaon ka ng payong. Kung ba't magdala ng payong, wala ngang ulan eh. Nakita niyo yung ganun, di ba? Kasi nangyari yan doon sa may Old Testament Nung nakalimutan ko sinong hari yon. Nung panahon na yon, under siege ang Israel noon. And then, kinausap ni God yung prophet niya. Sinabi niya sa may prophet niya, sabihin mo sa hari, bukas may pagkain na. Kasi gutom na kasi napapalibutan na sila ng enemies, wala nang pagkain. Ang sabi ba naman ng general kahit na anong mangyari, hindi totoo yan, hindi mangyayari yan. Sabi ng propeta, bukas, makikita mo mangyayari yan, pero ikaw hindi mo matitikman. Dahil sa unbelief niya. O ano ba nangyari kinabukasan? Nung yung mga kalaban na kumukubkub sa kanila, sila mismo nagpatayan. Naubos yung kalaban. Tapos, di ang dami pagkain, yung pagkain ng mga enemies nandoon. Ang una nakakita yung mga meketong, kumain sila, nakonsensya sila, sabi nila, nako, hindi maganda itong ginagawa natin, tayo nabubusog tayo, yung mga kababayan natin, mamatay sa gutom. Binalitan nila sa may kaharian. So yung mga tao, dumagsa, stampede, natapak-tapakan nila yung general. Nangyari yung sinabi ng Panginoon. So nakita nyo kung paano yung faith nag-work. Kung ikaw ay manalangin ka sa Panginoon, paniwalaan mo mangyayari yon. Lalo na kung ang prayer mo napaka-noble, Lord, gusto kong ma-restore yung family ko. Lord, gusto ko yung mga anak ko manumbalik sa iyo, Panginoon. Lord, di ba mga noble na prayer yan? Lord, gusto kong maligtas yung aking kapatid. Lord, kahabagan po siya. Ang tanong dito, kapatid, naniniwala ka ba sa panalangin mo na kayang gawin yun ng Diyos? Kaya nga sabi ng Panginoon He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen? Alam niyo ba ang Diyos ay nakikinig sa mga panalangin natin? Are you convinced na ang Diyos ay nakikinig sa panalangin natin? Naire-record mo ba kung gaano nakarami yung tinugon ng Panginoon? Dapat na-identify natin yun na may mga prayer tayo na tinugunan ng Panginoon. Meron pa rin iba yung mga hold in abeyance. Andyan pa lang yan. Pero meron mga panalangin na talagang dininig ng Panginoon. Marami yon. Ako sa buhay ko, dami ng ganon. Mula sa kalusugan, sa pamilya, sa lahat ng bagay, marami na akong nakitang talagang tinugon ng Panginoon. Okay? So dapat ma-identify natin yon, mga kapatid. Kasi nga, ang purpose ng prayer ay para ma-build yung ating pananalig, yung ating reliance, yung ating dependence sa Panginoon. Amen po ba? Okay. Isa sa mahalagang natin, dapat
Hindi lamang naniniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan, dapat maintindihan mo that yung Diyos na pinapanalangin mo is an omniscient God. He knows what you pray. Amen. Actually, iyan ang isa sa mga test kung Diyos nga yung pinapanalanginan mo. For example, ikaw, if you pray to Mary, hindi siya Diyos. Kasi ang katangian ng Diyos, omniscient. Tama? Ang katangian ng Diyos, He must be omniscient and He must be omnipotent. Ang ibig sabihin ng omnipotent, all-powerful. He has the power. Pangalawa, omniscient, all-knowing God. Alam niya lahat. Lagay natin niya sa case ni Mary. Si Mary ba dapat kang manalangin? Taglay ba ni Mary ang omnipotence? Taglay niya ba ang omniscience? Hindi. Kasi unang-una, napapakinggan ba ni Mary ang panalangin mo? Ilang tao meron ngayon sa buong mundo? 7 billions? Nandun na tayo, no? Kasi noon, nasa 6 point something eh. Ngayon, around 7 billions ang tao sa buong mundo. Isipin mo lahat yun, magpipray kay Mary. In different language, merong Ilocano, sa Pilipinas nga lang, may Ilocano, may Chabacano, merong Bisaya, merong, di ba? Pilipinas pa lang yun ha, may Ibanag, tapos iba pang lingwa, may Czechoslovakia, merong Russian, merong African, merong Spanish, American, European, iba't iba yung mga lengguwahe magpe-pray. At bukod sa iba't ibang lengguwahe, iba't iba ang panalangin. Kung si Mary ay omniscient, dapat maiintindihan niya lahat yun regardless of lengguwahe ng tao. Tama? Iba't iba yung panalangin. May testimony ba sa may Bible that she is God? Si Jesus mismo na anak niya, may testimony doon sa may Book of Luke. Ang tawag niya sa anak niya, my Savior. So, yan yung isa sa mga kasinungalingan ng Roman Catholic. Mali na panalangin. Dinivert yung panalangin sa totoong Diyos doon sa taong ang hininga ay nasa ilong lang. We honor Mary kasi ginamit siya ng Diyos eh. Hanggang doon lang. Pero yung gawin mo siyang Diyos, that is blasphemy. Amen. Kasi bukod sa hindi siya omniscient, she is not omnipotent. Yung isa katuparan yung panalangin mo, she has no power to do it. Diyos lang ang may kapangyarihan ng ganon. Meron na ba kayong nakita na record, even in the Bible, that she has all the power na i-grant yung prayer ng ano? Wala. Invento lahat yan ng Roman Catholic. Yan yung mga naipopromote ng Legion of Mary. Tapos i-deny daw nila na hindi naman kami nagpipray kay Mary. Oh, come on. Hindi namin sinasamba si Mary. Oh, come on. Okay? So, sabi nga doon, na pag kayo manalangin, you should know that God knows before you pray. Bago ka pa humingi, alam na ng Panginoong Diyos yun. Even yung discussion sa may Matthew chapter 6 verse 32, na sabi ng Panginoon, unahin nyo muna kasi ang hanapin nyo yung kaharian ng Panginoon. Ang maging content ng prayer ninyo muna, yung kaharian ng Diyos. Kasi minsan ang content ng prayer natin, concentrated doon sa mga pangangailangan natin. Lord, ano kakainin namin? Ano inumin namin? Paano yung mga anak ko? Yung future mga anak ko, ganun. Nakakonsentrated doon eh. Sabi ng Panginoong Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, added na lang siya. Secondary na lang yung kanyang, yung necessity. Alam ng Diyos, sabi ng Panginoon, alam ng Diyos na kailangan nyo yan eh. Hindi bulag ang Diyos sa pangangailangan natin.
Amen po ba? Bago ka pa manalangin, alam na ng Diyos yung panalangin mo. Okay. So, mahalaga yung content ng prayer. So, hindi lang siya nakatuon sa ating sarili. Actually, yung mga pangangailangan natin, even sa Lord's Prayer, hindi nyo ba napansin yon? Our Father, Thou art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Saka lamang yung, give us this day our daily bread. Saka lang yun. Secondary lang siya eh. Hindi siya yung utmost. Amen. Okay. So ngayon, kaya mahalaga yung content ng prayer. Sa Timothy, dinirect yung dapat ang focus natin ay about the kingdom of God. Secondary lang yung mga needs natin. Huwag iyon yung maging top priority. Sabi ng sa 1 Timothy, first of all, urge that entreaties and prayers, petition and thanksgiving be made on behalf of all men. O yan. Kasama ba sa panalangin natin yung mga kapitbahay natin? Kasama ba sa panalangin natin yung mga nasa authorities? Kasama ba sa mga panalangin natin even yung mga taong nakagawa ng masama sa'yo? O di ba? Alam nyo ba, eto, kapag hindi mo kayang ipag-pray yung taong nakasakit sa'yo, there's something wrong with you. Kasi isa yan sa component ng prayer. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Pag-usapan natin yan. Pero dito muna tayo. Be made, ang panalangin natin ay isasama mo rin yung panalangin even hindi lamang yung mga believers around the world but also the unbelievers. Pag-pray natin yung mga nangyayari sa ating paligid, yung nangyayari sa between Hamas and Israel, ipag-pray natin ng bansang Iran. Ano yung pag-pray mo? Na pagpalain sila? No. Ipag-pray mo sila, Lord, that yung gospel mo ay mag-prevail sa land na yon. At alam nyo ba sa panalangin, pwede nyo ipag-pray yung parusahan ng Diyos yung mga wicked? Nasa may Bible yan eh. Basahin nyo yung Psalms. Pinag-pray nga ni King David O Lord, break the arms of the wicked. Ilang beses sa may Bible? Tayo ba na nalangin tayo ng judgment? Basta hindi ito personal ha. Kunyari, yung ginagawa ng pangaharas ng China sa atin, diyan sa lupa natin, sa mga kalupaan natin, no? Yung Scarborough, Shoal, West Philippine Sea. Yung panggagawa niya, obvious naman, pang ano yun eh. Kasi napakayaman kasi nung karagatang iyan, kaya nagagalit din yung mga karatig na mga doon eh. Nang bubuli lang talaga ang China. Ako pinagpipray ko yan eh. Pag-pray din natin mga wicked. Kasi tayo, instrument din tayo ng Panginoon ng judgment sa kanila. Alam niyo ba yon? Ipag-pray din natin yung makarating ang gospel sa kanila, mag-prevail ang gospel sa kanila, at parusahan yung mga wicked na institution, mga wicked men. Kasama rin, kunyari yung wicked. Kunyari, wicked yung ating, may ginagawang mali yung ating mayor, yung congressman, yung governor, o yung presidente, o ano. Pag-pray din natin, pag may nakita kayong tiwali, pag-pray nyo rin sa Panginoon. Kasama sa prayer natin eh. Pero yung ating concentration, yung salvation ay mag-prevail sa land. Yung kingdom of God ay mag-increase, yung righteousness, yung justice ng Panginoon ay mag-prevail sa land. Okay? Kaya nga, be made on behalf of all men, for kings and all who are in authority, so that he may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. So nakita nyo, no? Naka-aim yung panalangin mo sa mga authorities. Hindi lang yung pagpanalangin mo lang si mayor o si congressman o si governor o si senador. Hindi lamang pag-pray mo siya. Lord, pagpalain mo po ito, siya pa rin. Dahil pa lang ginagawang kalokohan nun. Hindi ganon. Ipag-pray mo siya na yung kanyang kaligtasan, yung nawa i-grant ng Diyos yung repentance sa kanya.
i-grant ng Diyos na ma-open ang kanyang mata sa kanyang mga salita. Huwag niyo basta-basta i-release ang blessing sa wicked. Amen. Ang false prophet, yan ang trabaho. Bless ng bless. Kahit na wicked. This is good and acceptable in the sight of our God, our Savior, who desires all men to be saved. Lahat ba ng tao, dahil si Jesus, dahil ba yung kamatayan ni Jesus is for all men, does it mean na lahat ng tao ay ligtas na? Matagandang tanong ito eh. Kasi nag-surface ito sa isa sa mga discussion namin noong October 31 eh, sa mga pastors eh. Kasi maraming pastor lito rin dito eh. Di ba si Jesus namatay para sa lahat ng tao? Sinagot na ni Brother June. Si Jesus ay namatay para sa lahat, tama. Pero ang tanong, yung effectivity, yung bisa ng kanyang ginawa sa krus, lahat ba ay makaka-avail? Hindi. Yung sabi ni Pastor John, yung mananampalataya lang. Those who believe. Okay? Sila lang ang makaka-avail ng benefits ng cross. Yan yung gospel ng tinatawag na grupo na universalism. May mga ibang mga born again na ganyan. Universalism yung kailang view na hindi mo na kailangan i-preach yung gospel kasi saved na lahat eh, 2,000 years ago. That's wrong. That's a false gospel. Okay? So, desire ng Diyos na maligtas ang lahat and come to the knowledge of the truth. Nais ng Diyos yun. Kaya nga tayo, inatasan tayo ng Diyos na humayo, mag-preach eh. Alam mo ba kung sinong mananampalataya at hindi mananampalataya doon? Hindi mo alam. Hindi binigay ng Diyos sa atin ang kalaman kung ma-identify mo kung sino yung save o hindi save. Basta mag-preach ka lang. Kasi ang Diyos ang katrabaho, siya nakakaalam kung sinong ililigtas niya. Amen. Okay. So, may time pa ba tayo? Okay, meron pa. So, ito yung content na pag-aaralan natin sa mga susunod na mga linggo. Yung content ng prayer. Alam ko namang memorize ninyong lahat ito, kaya lang pag-anuhan natin, no, tututukan natin isa-isa yan. Kasi ito ay mga major component ng prayer. Hindi sinasabi ng Panginoon na ganito, pray exactly like this. Okay, hindi sinabi ng Panginoon na ito na yung pattern ng definite prayer. Hindi ganun eh. Sabi niya, pray like this. Pray in this manner. Okay? Ano ang sinasabi rito? Ang Panginoon ay nagtuturo ng model of prayer. Model siya. O yung tinatawag na transferable principles. Ganito, no? Para maintindihan niyo yung transferable principles ganito. For example, sa music. Kung ikaw ay gitarista ka o kaya ikaw ay pianista, alam nyo ba ang mga nakakita kayo yung mga nagigitara na parang hindi siya nakatingin pero alam niya. Tama? Eh, ang daming chords. Merong A, may B, may C, may G. Di ba? May ano. And yet, kayang-kaya niya mag-manipulate doon. Parang hindi siya nasitunado. Ganon din sa mga pianista na kala mo galit, mula rito, gano'n, no? Pero iyon ay merong pattern na sinusunod. Merong tinatawag sa music na pentatonic scale. Marami pa yan. Meron pa yan yung mga mode. Ang dami niyan. Madami yung mga, i-memorize mo yung pattern na yon. Kung ito ay blues, may pattern kang susundin. Dito ka lang tatakbo. I-apply mo yon in different chords, pero the same yung pattern. Hindi ka masisintunado. Walang sintunadong keys o notes doon. Okay? So, i-apply mo yon. Yung pinatawag na transferable principles. Ang prayer, ganun din. It is a principle na ito yung mga major component ng prayer na dapat wag mawawala sa iyong mga panalangin. Hindi naman lahat ng bagay na ipapanalangin mo yun at a glance eh. Merong mga ibang component, pero doon umiikot ang yung totality ng iyong prayer na siyang pag-aaralan natin sa mga susunod mga linggo. Okay? Bakit tayo nagpe-pray? In Jesus' name.
Ha? Bakit? Bakit? Di ba? Kasi we always pray in Jesus' name. Bakit? Kasi all Christian praying in Jesus' name, this means that we recognize that of ourselves, we are not worthy nor able to approach God in our own person. We are not worthy. Yung pangalan lang ng Panginoong Yesus ang worthy. Kasi conqueror yun. Victor yun, yung pangalang Jesus. Amen? So, sabi nga ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya nga, you address Him sa pangalan ni Jesus para siguradong makarating ang panalangin mo sa Panginoon. Okay? Therefore, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which He inaugurated for us through the veil. Naalala niyo sa may temple, yung malaking tolda doon na nag-separate sa holy place at sa most holy place, nahati yun nung namatay sa krus. Nahati yun from top hanggang sa bottom. Si God mismo ang nagpunit. Pinunit ngayon na ang ibig sabihin yung access natin sa Panginoon is available na. Kasi noon may separation ng tao doon sa may Garden of Eden, naglagay siya ng flaming sword na hindi makakapasok ang tao sa presence niya. Ngayon, allowed na because of the atonement of Jesus Christ. Kaya sabi rito, may confidence na tayo to enter the holy place by the blood of Jesus. Ang confidence natin ay wala sa sarili natin. Hindi sa galing natin. Hindi sa kabanalan natin, kung hindi sa kabanalan ng Panginoong Yesus na gumawa ng atonement. By a new and living way which He inaugurated for us through the veil that is His flesh. And since we have a great priest over the house of God, ang sabi niya sa atin, let us draw near. Makakalapit na tayo. May access na tayo. Congratulations. Let us draw near with a sincere heart and full assurance of faith. Hindi yung papasok ka doon, Lord. Alam naman natin, hindi tayo walang karapat-dapat sa atin. Alam nyo ba? Yung iba kasi nasosobrahan eh. Hindi ako karapat-dapat, kaya ayoko mag-pray kasi hindi ako karapat-dapat. Talaga naman, walang karapat-dapat. Sino ba karapat-dapat sa atin? Kaya nga tayo, we address our prayer in Jesus' name eh. Nagtatrust tayo sa atonement ni Christ. Amen. Yan yung tatawag na yung over-humility, nasosobrahan. Kaya nga namatay si Christ para mailapit tayo, tayong malalayo, para mailapit. Kaya nga dapat paglalapit ka kay God, meron kang sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean. Alam mo na ikaw ay nalinis na ng Panginoon. Kaya nga tayo nakapagpapartake ng Lord's Supper eh. Kung hindi ka worthy, talaga hindi ka po makapag-ano yan. Bakit ka naging worthy na makapartake ng Lord's Supper? Dahil ba sa ginawa mo o sa ginawa ng Panginoong Yesus? Ayan, mga dapat yung linawin yan. Kung ang confidence mo ay nasa may gawa mo, nasa flesh mo, ay malaking problema yan. But if your confidence is in the Lord Jesus Christ, magpapartake ka. Humingi ka ng tawad kung nagkasala ka. That's it. It's not a big deal anymore. Na-settle na ang kasalanan once and for all. Amen. Sprinkled clean yung mga puso natin from evil conscience and our bodies washed with pure water, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Ang faith ay hindi nagpa-fluctuate ayon sa gawa mo. Mataas ka ngayon dahil holy ka, nung nakagawa kasalanan, ganyan ka na. Ganyan talaga tayo, pero hindi yun ang confidence natin. Kaya nga wala sa lakas natin. Ang confidence natin ay na kay Hesukristo at sa trabaho ng Banal na Espiritu sa atin. Kaya tayo nakakapanalangin. Amen? Another thing.
In Christ, as a member of His body, we are adopted sons and heirs of God the Father, who can boldly approach the throne of grace in prayer. Okay? To pray in Jesus' name means to pray as member of Christ and to claim from God the privileges which appertain to Christ Himself, which He shares with all who are members of His body. Amen. Kaya mahalaga yung paggamit ng in Jesus' name. Ngayon, lastly, bakit tayo nagpipray, nag-i-end tayo sa Amen? In Jesus' name, Amen. Okay. So, tama? Tama po yun. So, the word Amen is rendered in our Bible also as verily. Napansin niyo si Jesus, madalas niyang sabihin yan, verily, verily, I say unto you. Amen, amen ang ibig sabihin nun. So, a favorite word of our Lord, it means firm, true, reliable, that something cannot be shaken. Okay. When Jesus puts the Amen to His own prayer, He declares that God's promise to hear and answer that prayer is unshakable. Hindi matitinag yun. Totoo yun. Verily. Truly, truly. Okay. And when we pray in Jesus' name, Amen, we declare that because we pray in and through Jesus Christ, we pray in the confidence that God's promise is unshakable. He will hear and answer out of heaven, and He will reveal Himself as God who hearkens our prayers. Okay. Kaya nga, mahalaga na maintindihan natin ito. Alam niyo po ba, doon sa may Book of Exodus, sa Deuteronomy, nung pumuntas yung iba sa nahati yung Israel, pinaakyat sa may Mount Ebal tsaka sa Mount Gerizim. Habang pinopronounce yung mga curses, Amen, sasagot yung mga Israelita. Habang pinopronounce yung blessing, Amen. Kasi ina-affirm nila na totoo ito, magkakatotoo ito. Even, alam nyo ba, ang pang-test nila noon sa adultery, kunyari, duda sila sa may babae na nakiapid. Paano nila mabe-verify? Ngayon kasi ang paraan ngayon para ma-verify ang babae na nakikiapid siya, kailangan kumuha ka ng private investigator. So, namanmanan siya. Di ba? Kailangan may CCTV, may mga evidence. Sa may Bible, iba eh. Para malaman ng babae kung nakikiapid ay ganito. Papainumin lang siya ng tubig. Pero yung tubig na yon, sabi rito, ikaw ba ay nagsasabi ng totoo na ikaw ay tapat sa iyong asawa? Ngayon, ang tubig nito, pag ininom mo, sasabihin sa kanya ng pari, pag ininom mo to, pag ikaw ay nagsisinungaling sa harapan ng Diyos, magkokos ito ng pamamaga sa iyong mga tiyan. Hanggang sa parang mag-waste yung mga hita mo, para kang magkakaroon ng lupus, magkakasakit ka sa madaling salita. It will cause death to you. Tapos yung babae, sasagot siya ng amen. Pag sumagot siya ng amen, it is confirmed before God na mangyayari yun. Kaya delikado yung pagsagot ng amen. You confirm, you affirm that statement is sure, totoo yun, reliable yun, magaganap yun, unshakable. O, ganun yung, noon, pag-test ng adultery noon. O, di ba? Ang ganda eh. Kaya nga, to say amen is to place our confidence in unshakable God, whose absolute government is our only confidence. Okay. Next, magtatapos na po tayo. Kaya nga, alam nyo ba ang Panginoong Yesus ay tinawag siya sa Revelation na Amen, the faithful and true witness? Di ba? Isa sa mga pangalan ng Panginoong Yesus eh. Kaya siya yung affirmation ng ating confidence before God, na lahat ng promise ng Panginoon is unshakable because of Him. Yung Amen kay Jesus is a person. Amen. Alam niyo ba, hindi nyo napapansin, di ba, pag nagtuturo tayo, nagtuturo ko ng Word of God. Amen?
Amen. Sumasagot yung amen. That is affirmation eh. Nag-agree kayo, you affirm that the Word of God is true, reliable, and ito ay unshakable. Nakabase sa may kapangyarihan ng Panginoon na magaganap yon. Amen is the response of faith to the sovereignty of God. Nabanggit yan kanina, the sovereignty of God, and His saving grace in Jesus Christ. Saying Amen, we affirm our confidence in the Creator and Redeemer. We ask of Him our daily needs, and we give Him our joyful confidence as our thanks offering. Lastly, sabi nga ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for as many as the promises of God, in Him they are all yes. Lahat ng promise ng Diyos is yes. Therefore, also out Him is our amen to the glory of God through us, because of the person of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay. Sometimes we hear it said that amen means so be it. Sabi nyo kanina. More accurately, it means so it is, or so it shall be, and in close related to the basic meaning, unshakable, firm, and supported. Lastly, when we say amen, we declare our faith that God holds as true the declaration of our lips, or will, or can make it true. I am not preaching yung yung little God theology rito. Kasi ang little God theology, iba po yun. Na parang ikaw na, lahat na ng sabihin mo, powerful na. Wrong, hindi po ganun yun. Yung sinasabi mo ay naka-align doon sa kalooban ng Panginoon. Yung mga kasi usong-uso ngayon declare, I declare, kasi little God theology yun. Di ba? So, tayo, ang i-declare natin ay yung kung ano lang yung dineclare ni God. No more, no less. So, ulitin ko, when we say amen, we declare our faith that God holds us true the declaration of our lips, or will, or can make it true. It is thus again a witness to the sovereignty and grace of God. I pray may natutunan po tayo ngayon sa ating pong introductory approach sa panalangin. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you sa araw na ito at sa lahat ng biyaya mo sa amin. Kahabagan po kami, Panginoon, at tulungan po kami sa aming pong mga duty as Christians, na kami ay dapat manalangin, Panginoon, sapagkat ito ay nire-require mo sa amin. Lord, forgive us sa mga panahon na kami ay prayerless, na ang reliance namin ay nasa aming mga sarili. Lord, help us, O Lord, na kami ay ma-establish sa aming relationship sa iyo, lumalim ang pagtitiwala namin sa iyong kapangyarihan, sa iyong biyaya, at sa iyong habag. Maraming salamat sa Panginoong Hesus, na siyang naging atonement upang kami ay makalapit sa iyo, Panginoon. At salamat din po sa Banal na Espiritu na siyang tumutulong sa aming mga kahinaan upang kami ay makapanalangin ng tama. Lord, salamat po sa lahat ng iyong biyaya. Kung wala ka, Panginoon, we are nothing. Lord, ang panalangin ay isang patunay ng iyong sovereignty, ng iyong grace, at ng iyong lawak ng habag mo sa amin. Salamat, O Lord, ikaw ang aming kalakasan, ang aming kinabukasan, at lahat-lahat sa aming buhay. Sa iyo ang kapurihan, Ama, ang lahat ng pasasalamat. In Jesus' name, Amen.